Hindi pa rin nakukuha ang labi ng mga sibilyan na walang kaawa-awang pinatay ng Maute Group sa Marawi City. May unang balita si June Veneracion live. June? Susan, kahapon nga naiulat natin yung tungkol sa siyam na sibilyan na walang awang pinatay ng Maute Group sa Marawi City. Ngayon, napag-alaman natin, Susan, na hindi pa rin pala nare-recover hanggang ngayon ang katawan, ang bangkay ng mga biktima. Sabi ng mga source ng GMA News, hindi pa rin malapitan ang lugar kung saan nangyari ang massacre sa sitio Moncado, Barangay Kadilingan, Marawi City. May mga Maute pa rin daw kasi doon, kaya natatakot ang mga residente na lumapit. Nauulanan, naaarawan na lang daw ang bangkay ng mga pinatay na sibilyan. Sa impormasyong nakuha ng mga sundalo, sakay daw ng truck ang mga biktima ng mapadaan sa isang checkpoint noong Martes ng hapon. Yun pala mga teroristang Maute na ang nagbabantay sa checkpoint. Pinababa sila, isa-isang itinali at pinagbabaril. Halos hindi ng araw makilala ang ilan dahil sa dami ng tama ng mga bala. Lahat sila ay mga Kristiyano. Manaka-naka na lang ang putukan sa Marawi City habang tuloy ang pagtugis ng mga sundalo sa mga terorista sa labas ng downtown. Sa huling tala ng 1st Division ng Army, 5 tropa ng gobyerno at 13 Maute na ang patay. Sobrang higpit ng seguridad lalo na sa mga checkpoint. Kagabi umalis kami ng Marawi City pasado alas 9 yan ng gabi pabalik dito sa Iligan City. Nakadating kami dito sa Iligan bandang alas 3 na kaninang madaling araw. Mahigit 5 oras yun na biyahe dahil sa traffic resulta ng checkpoint ng militar. Ang karaniwang biyahe, wala pang 1 oras. Ang problema kasi rito, Susan, undermanned yung checkpoint papasok ng Iligan City. Susan. Yun, may balita ba doon sa pare at ilan pang mga parishioners na kasamang kinuha nitong mga miyembro ng Maute Group? Kabilang yan, Susan, sa mga itinanong natin sa 1st Division ng Army kung ano bang estado nung sinasabing ulat nga na may mga hawak na hostages yung papatakas na Maute Group. Sabi nila ay patuloy nila yung bine-verify, hindi pa daw yun confirm hanggang ngayon, bagamat may mga nakadevote na daw sila ng mga puwersa para hanapin yung grupo na yan at para matukoy nga kung may hawak nga silang mga bihag. Susan. Jumali ba doon sa pare at sa sinasabi mga parishioners, may mga nakuha ba kayo impormasyon kung may mga iba pang bihag itong grupo na to? Yun ang hindi pa masabi ng militar, Susan, bagamat ang lumulutang ng mga impormasyon dito ay tungkol doon sa mga pare at mga parishioner pa lamang na bitbit nga daw ng grupong Maute habang sila ipapatakas, Susan. Diyan sa pag-iikot yung June, paano yung sitwasyon na nakikita mo? Sino ba ang may control? May mga area ba na may control ang militar o itong mga miyembro ng Maute? Unahin ko lang yung sitwasyon na, Susan, nung pumunta kami, dumating kami dyan sa Marawi City kahapon. Mga hapon na yan grabe yung traffic, matindi yung traffic dahil ang mga palabas at papasok yung mga sasakyan. Pag palabas yung mga sasakyan, marami kasing exodus na kasi nangyayari dito. Naglalabasan na yung mga residente. Palayo ng Marawi City, nakikitulog yung mga ilan sa mga kamag-anak nila dito sa Iligan City at iba pang kalapit na syudad. Pero meron din naman mga papanik. Ang nangyayari dyan, chine-checkpoint lahat yung mga yan. Sinisiguro na walang makakalabas at walang makakapasok ng mga Maute sa Marawi City. Yun sa nakita nating lugar, Susan, mga nadata natin, talagang masasabi natin ghost town. Yung alam naman natin, pamilyar tayo dito sa Marawi City, mataong lugar ito. Pero kahapon, nung mapasok natin ito, ay talagang walang katao-tao, mga government forces lang yung ating nakita. Pero naririnig namin yung mga putukan. Actually, na dumating kami, may mga nasusunog pa nga infrastructure. Pero naririnig na lang namin mga manakanakang putukan. At nakakonsentrate na lang daw ngayon yung labanan doon sa outskirts ng syudad. So, ang nangyayari dito, parang nangyayari close quarter combat na yung nangyayari. Nagkakaroon ng door-to-door para masigurong clear yung mga bahay habang papa-advance yung mga tropa ng pamahalaan. At dito na nga pumapasok yung kahalagahan kung bakit meron silang mga ipapasok na mga special units na sanay sa mga labanan na close quarter, Susan. Maraming salamat, June Veneracion.